Guys, so this video, gumawa ako ng 4-tier cake, pero yung 3 tier is non-edible, which is dami lang yung cake. Tapos yung pinaka-top is yun yung makakain or edible na. So itong cake na to ulit to sa akin ng friend nung kapatid ko, high school friend niya, and kilala na rin talaga namin siya, and ayun na nga. So, pumayag ako sa gusto niya para syempre mas makatipid sila dun sa cake, which is mostly kasi sa mga ganitong event, mga debut na pang display lang talaga yung mga cake So, more on mas makapansin pa nga yung mga cupcake. And since hindi rin naman din siya big event, so nagsuggest na lang din ako na dahil nga vegetarian sila, hindi na lang edible yung 3 tier, tapos yung up lang yung pinaka kakainin nila. So ngayon kinukoat ko na siya. Anyway, ang gamit ko pala dito is buttercream lang. So lahat, even yung mga design made of buttercream lang din. So nag-okay naman yung client, and nagtanong ako sa kanya regarding sa design na itong cake na to, and sabi niya bahala na raw ako, basta ako nandun basta ang gusto lang niya is something parang mga classic cake pero may touch siya ng modern. So syempre mga Gen Z uso-uso nga, since nung panahon na na to, uso-uso yung mga ganitong colors, and halos lahat ng mga nakikita ko sa page ng mga other baking na pina-follow ko is mga ganitong color talaga yung in demand today. So syempre dahil tayo ngayon, nakikiuso tayo sa mga colors, and ako naman ang bahala. Pero syempre kahit na ako yung sinabi niyang bahala ako, pina-approve ko muna sa kanya kung okay lang ba talaga sa kanya yung ganitong klase ng color dun sa pinaka-base ng cake nila. And sabi niya saktong-sakto kasi similar or habig to dun sa dress ng kapatid niya na susuotin for the debut. So ayun na nga, nagtuloy-tuloy na kami ng ng coat niyan. So binalutan ko muna syempre yung styro. Anyway, bago ko gamit yung styro, syempre hinugasan ko na yan. Hindi ko na siya nilagyan ng cling wrap kasi hindi dahil tatapon na rin naman to ng client, and sabi ko sa kanya kasi baka malaglag yung mga icing kapag binyahin nila kasi medyo malayo yung pupuntahan. Sabi ko mas kakapit yung icing, ewan ko lang ha, dito sa experience ko dun sa pinaka-styro na. Pero syempre inano ko muna siya, ano bang tawag dun, inahan ko ng papel de liha para medyo kuminsinis ng konti. Yun na lang yung ginawa ko, since hindi rin naman nila kakainin tong part na to. Sinabi ko naman sa kanila na yung cake is hindi edible, pero syempre edible yung buttercream natin. For the cover tayo ng buttercream dyan. Ayan, so yung sa design, nag-isip-isip lang ako. Actually, 3 design to. Tapos pinagsama-sama ko lang sila para mabuo tong ganung design. So nagtingin-tingin ako ng mga simple, elegant minimalist sa Pinterest. Tapos ang ginawa ko, pinagsama-sama ko na lang silang 3. So minake sure ko na makukuha ko yung 3 design na yun. Ganun na lang yung ginawa ko para hindi na ako mahihirapan, diba? Tapos actually wala akong print out nung hindi ko nga ito nagpakita sa client Ang nasabi ko lang sa kanya is yung mga color combination, pero yung idea or itsura ng cake, wala siyang idea kung ano yung napili ko. So for the decision muna ang ate girl niya dito, ako nang bahala nag-design. Buti na lang talaga nagustuhan ni client, and ayun, approve na approve sa kanya kahit na kulang sa time ng approval. Actually talaga decision ako, sabi naman niya kasi, pero syempre hindi lahat ng customer is hahayaan tayo mga baker ang mag-design. So make sure talaga na kailangan papa-approve niyo muna sa kanila. Kung sa akin kasi, push ko na talaga sila since high school friend pa sila ng kapatid ko, and may mga work na sila ngayon, so ilang years na din yun, and nagpupunta na rin sila sa bahay para banding ganyan. So ngayon, yung mga color combination, nalagyan ko ng mga pearl yan, na mga, syempre edible yan. So, based dun sa my invitation. So,
kumuha ako ng pink kasi mo para mapapink-pink yung ano niya eh, yung invitation niya. Pero yung gown niya is may pagka beige something ganun. So, na may konting pink. So, basta makikita niya sa dulo ng video na to, papakita ko rin naman yung gown na suot niya while holding yung ni debutant yung cake. Yan. So, naglagay lang din ako ng mga edible dust dyan. Anyway, edible dust dyan. Nilagyan ko ng konting alcohol kasi para mas mag-hold siya. Kasi pagka direct na edible dust lang yung nalagay ko dyan, hindi siya ganyan katapang. I mean, hindi siya ganyan ka kulay or kakapit. So, kailangan ko ang help ng alcohol. Ayan. So, makikita niya naman dyan. Medyo nakapalan ko lang para kitang-kita. Kasi hindi siya masyadong kita ng unang layer ng coat ko. So, 3 layer ata or 4 para lang talaga magdire-diretso siya. So, ayan na. Tinatapos ko na lang yan dyan. Actually, naisip ko pa nga dyan. Bakit nga ba yan yung design na ginawa ko? Pwede namang isa lang. Dahil bida-bida ang atin mo, girl. Gusto ko 3 agad yung malalagay kong design dyan. 3 inspo design. Tapos, in-achieve in 1 cake. Minsan naman, kailangan talaga yung playful tayo sa mga ideas na gagawin natin. So, ayan na nga. Medyo patapos na ako sa part na yan. Hindi ko na nakunan kung paano ko ginawa yung number 18 na fondant. So, basta makikita na lang dyan na may nilagay ako. And minsan sila nagpalagay ng game since gusto nga nila isimple lang yung cake. Saka meron na lang kasi silang letter balloon. So, parang ayaw nila. So, syempre, wag tayong decision sa gusto ng customer. Then, yan. Yung pinaka-falling part is yan, kinote ko lang. Yan yung edible. Tapos na, gumamit lang ako ng Russian tip dyan na rose. And din yung ginamit kong pang pipe to sa edible na cake. Ayan, kung makikita nyo, white lang din. So, makikita nyo naman dyan sa design na yan. 3 design talaga siya ng cake. Actually, parang 4 pa nga. Pero hindi. Kasi yung design na nakita ko dun sa cake is isang 2-tier tapos isang 2 single tier yung ginayahan ko. Kaya ako nasabing 3. Pero since 4 layer cake to, nagmukhang 4 na design. Pero hindi naman. 3 lang yung pinagayahan ko tapos yan lang. So, yung ibang details dito hindi ko na i-share kasi alam ko naman aware na rin kayo kung paano na-achieve yung mga ganyang design lalo sa mga baker dito. Tapos sa mga newbie, sorry pero hindi kasi actually first time ko nga itong mag-dub yung ginawa ko. Never talaga ako na ganito pero matagal na nila ako sinasabihin sa kadaldalan ko ba naman ba't hindi ko ito ginagawa. Sa totoo lang nakakatamad ngayon lang kasi medyo may time ako. So why not, diba? Gawin na lang din natin para for a change, ganon. Then itong part na to, nilagyan ko pa yan ng mga edible kasi ang dami edible last, gold last yung ginamit ko kasi medyo madami yung nagawa ko so inuubos ko lang din sa cake. So ayan, nakikita nyo naman naglalagay ulit ako. Tapos lalagyan ko rin yung man ng baba para medyo match naman siya kasi napansin ko hindi siya magmamatch, mag-iiba-iba talaga yung design. So ayan, makikita nyo nilagyan ko yung ilang part para medyo hawig sila kasi baka sabihin sa napunta to anong design itong nasa baba, bakit parang medyo naglilinis ko pa kasi medyo tubapon naglaga ng design. Ayan o, tapos nilalagyan ko ulit kasi sayang naman diba ang edible last, medyo pricey siya so iubos natin sa cake yan. Ayan. So, kung tatanong kayo kung magkano tong cake na to, worth 1K lang po ito talaga. As in, yung edible cake lang yung siningil ko na price. Tapos, the rest is, since pick upin lang din naman nila, so, yung excess doon is
binili ko na lang sa mga ingredients na kailangan. Syempre, parang gift na din to dun sa debutant. Since, considered family friend na rin kasi sila. Anyway, bago ko pala nilagyan ng edible dust, hindi ko na kasi pinakita dyan. Inano ko muna to ha. Pinos ko muna to sa sa chiller ng mga 10 to 15. Nung nag-set na, saka ko nalayan na ganyan. O, diba? Tingnan nyo yung dress niya. Hawig dun sa cake. Tama-tama, diba? So, thank you for watching.